So that warrant for me, indeed, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Antonio, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. It's right in front of our faces. So as hindi mamasamain kung sakaling mayroong pagkain na pinadala si Chavit Singson niya. Kasi alam ko, nag-21, pati yung mga katoliko at liberal na mga makakailangan, nakakain ng kanyang bus na kanyang na palugar. Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi kumbaga sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya mayroong mga gathering na maraming tao ay napapadala siya. So, wala naman niyang kulay si Chavit Singson kapag mayroong mga gathering, meron siyang pinapadala talaga na palugaw. No? And ito lang yung gusto din namin susugan, kasi sa katanungan na elective, galing ka sa Mayang buntag, Ma'am Hazel, Ma'am Proud Bisaya. Ma'am Libra siya. Para sa rally na ito. Because it is only Metro Manila who has not really shown the kind of indignation against corruption na gusto natin makita. In fact, makita nyo sa pinaka-latest Pulse Asia survey na 3% lamang sa Mindanao ang nag-a-approve sa kay Pangulong Bongbong Marcos. And 97% wala na sa Namin sa PDP, Ma'am Proud Bisaya. So 3%. Hindi na kailangan mag-rally ng Mindanao ng Visayas, but Metro Manila, Nag-ahon siya lang para sa rally sa 16, 17, 18 po. May pakita kung ano yung tunay nating nararamdaman sa korupsyon na ito. Kaya ngayon po ang ating panawagan is for Metro Manila and Luzon to show their indignation against corruption. Dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaka, ang daming nalindol. Anong uri ba ng tulong na nakita natin at kahandaan ng pamahalaan? So, it's not just about corruption, it's also about competence of governance. Okay, other question? Okay. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Radyo. Wala pa klaro, Ma'am. I-chat na lang teka, Ma'am Proud Bisaya. Anong tanong? Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggap. And according din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa po original copy. And statement po from PTP Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay court ng PTP Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umano'y ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PTP Laban? Napaka-gulo na po ng mga official, napaka-gulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinauukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty, kasarinlan. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction.
walang jurisdiction ng ICC, whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sang-ayon dyan, ha? Pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Diba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number 220329 or some, basta, ganyan. At ang nakalagay doon talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty. As much as possible, ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binabaluktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali eh. Okay, bago ko pagsalitain ang ating legal luminary, isipin nyo ito ha. Ako, marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administrasyon na to, at may kapanig ako, na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillanes dapat bang padala sa ICC. Ako hindi. Dito. Unless the court stop working. Si Martin Romualdez, si Zaldico, dapat ba ipadala sa ICC? I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, indeed, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Anton for rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. It's right in front of our faces. So as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero huwag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Correct. Yes. Okay, sabi natin ni Jimmy yung legal premises tungkol sa Rome Statute. Ito yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas, then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting impormasyon sa kasaysayan nitong Rome Statute na ito. Matagal po yan ang pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga tumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng Rome Statute na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at pinag-uusapan. Hindi po basta-basta po yan sa ating Senado na ating i-ratify. Kasi alam niyo naman, ang tratado, bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2,
kailangan munang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan kasi nga, sinasabi ng ating mga magagaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Rome Statute, that is a diminution of our sovereignty. Sinusurrender natin yung ating kasarilan sa ICC. So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya, that eventually became a law, yung Republic Act 9851. So naging patas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasakupang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Rome Statute, napaloob po yan sa 9851. Pero kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Rome Statute na ito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong tinatawag na moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, the parang tawag nila ito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasang-ayon ng Amerika, hindi sumasang-ayon ng Russia sa kagustuhan ng mga Western countries na ito. So, ito na naman, merong nagnanais ng mga Pilipinong magagaling na abogado na maging membro po sila ng International Criminal Court, maging judge po sila sa ICC, maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang na isigit yung Rome Statute for ratification in 2009 in the Senate. So na-ratify, naging membro tayo ng ICC. But eventually, nag-withdraw. So ganun po yung istorya po niyan. Pero ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin sa ating mga kababayan na may pananagutan or whatever crimes against humanity, genocide, etc. etc. Pwede naman natin panagutin sila rito sa ating bansa kasi may sapat tayong mga batas na umiiral dito. In place naman yung prosecutorial service natin, andyan naman yung ating mga korte. Bakit natin kailangang ipagkalulo, ibigay ang ulo ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan? No. At itong sinasabi nilang warrant of arrest kay Senator Bato, ako I take the word of Ombudsman Boying Rimulya na meron siyang basihan doon sa kanyang sinasabi kung ito man po ay electronic copy or not, na natanggap niya. Siguro he is not so reckless to say na meron akong hawak na kopya ng warrant of arrest. Pinadala sa akin. Hindi nagsasabihin na iyon kung wala nga. I don't believe na magsasabi ng ganon ang isang former Secretary of Justice at saka ngayon Ombudsman. At isasakupit ko niya yung information na ito. Ako am going to take that as truth, yung sinabi ni Ombudsman Rimulya. And I'm happy in a way para mabigyan ng advance information ang taong bayan at papag-usapan din yung issue ito. Kasi kolektado pa rin ito doon sa rawan ang nangyari kay Tatay Digong Pag nagkaroon ng tinatawag natin na kidnapping, pagtatawag din eventually dinahin. Ang napapayo ko lang sa mga legal team ni Senator Bato, nagkausap na rin kami ni Atty. dito the other day, at sinabi ko sa kanya, you expect the worst. They are going to come up with a red notice for sure from the Interpol. It's just a matter of time yan. It's a matter of time. Hindi man siguro ngayong buwan na ito, baka next month, ilabas na yan. At ituloy na po siyang dahil. Ang tanong, papayagan ba natin maulit ito? Papayagan ba natin, despite na meron ng bagong extradition rules na nilabas ng Supreme Court in relation to the provision of Republic Act
9851, Section 17, and in accordance with our existing procedure under the rules of court. Niliwanag na po yan ng ating Korte Suprema. At masaya rin ako sa naging pahayag ng Executive Secretary Bresamin, a former Chief Justice of the Supreme Court, that if and when that warrant of arrest against Senator Bato will be forwarded to our Department of Foreign Affairs, which is supposed to be the agency that will have first rank on this, na hindi na isusurrender or aarestuhin agad si Senator Bato at tapos isusurrender sa direct without the intervention of our courts. Hopefully, sundin po nila ito. Pero, eto lang, ang criticism ko dyan. The timing of coming out with this kind of information and made public when in reality there is no yet official communication and in a hard copy that is delivered by the ICC to the Department of Justice or to the Department of Foreign Affairs, and there is no notice yet by ICC to the Interpol for the issuance of whatever legal notice, red notice, or whatever. I think it is done in order again to cover up this burning issue of corruption in flood control para ma-divert na naman yung atensyon ng taong bayan. That is the only thing na nakita kong negative dito. That there is a connection of this information that Senator Bato, who is a leader of PDP Laban, somebody who is fighting the corruption in government, in the Senate, that is amounting to curtailing his right as a senator to continue fighting corruption in our government. Yun lang nakikita ko po dyan. So whether or not magkakaroon ng arrest warrant, hindi na lang natin yan. It's a matter of time. Sabi na ni Vice President Sara Duterte and Vice Chancellor Senator Bato, you better be prepared. It's gonna happen anytime soon. Nagdami lang ako bilang ordinaryong mamamayan at hindi abogado. Kasi ako ang pananaw ko, ICC is not, it's a political arm of the West hiding behind a facade of humanitarian advocacy. Kasi tingnan niyo yung nangyari. Wala naman silang ibang kaso bakit pinapatagal nila si Tatay Digong doon. Kasi wala silang ibang hawak na kaso. At meron pa silang with the US government. So, yung significance nila, they are fighting for it. No? At siguro, at maraming aspeto yan, and yung paglabas na itong kay Senator Bato. Para madagdagan naman yung kanilang trabaho at relevance. Meron silang silbi. Aside from that, nabasa ko na si Attorney Contigo, yung abogado ng kabila, di ba? Yung nila na, dapat yung next na mga warrant of arrest ng ICC ay secret. Napunta na tayo na naman sa secret. Itong ginagawa nila kay Senator Bato actually is the work of the left. Alam natin ano ang ginawa ni Tatay Digong, ng Senator Bato at ng kanyang security team kung paano pinubos ang mga makakaliwa. Ngayon, itong ginagawa nila dahil they are gaining power, regaining their authority because meron silang budget, nakaupo sila ngayon sa Kongreso, kaalyado nila ngayon ng kasama pa nila sa September 21 rally ang lahat ng mga makakaliwa. Kaya itong ginagawa nila, sabi nga ni Karaon kanina, timing ng paglabas ng informasyon upang tayo ay takutin huwag tayong lumabas ngayong November 16 to 18. Even the filing of the case against Gonzaga and other na identified nila doon sa list ko na kinasuhan because inciting to sedition na hindi naman talaga ito inciting to sedition dahil hindi pa mali at hindi masama ang nanawagan tayo ng accountability. Samahan natin itong mga sabi ko nga, itong
Hitler. Kung si Hitler meron Schindler's List, si Bongbong Marcos merong Truthful List. Okay, we'll take the last question from the gentleman with the tie. With the handsome gentleman. Yeah. Magandang umaga po sa inyo, attorney, madam. Ako po si Kenta ng DWTR 96.7 FM at the Prime News TV. TV na, jagi pa. Nakita niyo po, guys. Attorney, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP manukot. Sapagat, wala na akong nagdumura. Sigurado po ako yan. Attorney, nasasabi yung talang kanina. Walang karapatan yung ICC na dakpin itong si Pangulong Digong Dapani si Duterte. Eh bakit bang ba ngayon, inandong pa rin siya? Bakit, anong ginagawa nyo? Bakit meron mo bang nakakatuwan doon sa nagdalaw sa kanya? Bakit di mo nahuhuli? Wala akong nabalitan na rin eh. Eh samantala pagka-ordinaryo, suspect na, nakukulong na kagad. Eh kung presidente ho yung pinagdala doon, sinabi nyo, kidnapping, bakit wala nababalitan, nakukulong? Kailan mo sila nakukulong? Sir? Sir Ed, sino mo ba yung ombudsman ngayon? Ano mo, sigurado mo, Hindi ko wala yun. Wala kang alam niya. Nasagot mo na yung tanong mo. Diba? Tapos na yung tanong eh. Kasi kanina ka ba magpapile? Saan po bang tayong korte nagpapile kapag ito'y ginagawa ng mga matataas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po. Nag-file po ang aming side, ang kidnapping. In fact, it was Pastor Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Torion, na aking partner sa law firm. Tama? Na-file po. Nakakain din po. So, hindi po kami pwede pagsabihan. Alam ko po yung tanong nyo ay wala namang talim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi. Yung inaction ng government. Dahil kami po ay dalaw ng dalaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal processes. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago pa lang kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 billion, from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping. Petitioner. Mayor Pasek. Archive. Tama? Ano gagawin natin? Yun po, kaya nga po ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Tony, di ba meron mo tayong batas? Ang kapangyarihan ng tao, ba't di natin gamitin yung people's arrest? Kaya nga po tayo nandito. Dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo. Ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. Ang wala pa rin nangyayari. Maraming salamat. Alam ko po, taus-puso yung tanong ninyo. Alam ko po na ito yung hinihintay ninyong sagot. Sinasagot ko po. Nililinaw ko po sa lahat na nakikinig. Ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because faith accompli. Nagawa na eh. Nadala na siya doon. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago doon, ginawa din nila ito ng lahat para pigilan. Si Atty. Lambino nga eh, naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung PRO. Biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat naman kami desperado na magkaroon ng PRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung PRO. Pero, we tried. We tried. Nasa frontline si Atty. Lambino nandun siya. Nag-iintay sila ng PRO, walang naman. Tama? We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal.
Okay, sana ho, sumalit nyo. Sana ho, sumalit sa inyong kaluluwa kapangyarihan ni Pangulong Duterte. Pakipura nga ho yung taong mga gumawa nyo. Before natin nais lamang namin i-introduce at pagpulihan dito nakatihan sa PDP Director si Education Committee Chairperson Catherine Belmonte. Thank you po. Thank you. Umaga po sa inyo lahat. Good morning and thank you po for coming. And this is a big support para po sa atin. At syempre bilang Pilipino, kasama po na lahat ng mga nag-participate dito today, especially yung mga media, bloggers. Malaking bagay po para sa mga maliliit na tinig na pagsama-samahin natin this time because this fight is not fight of Pilipino or Bimondo or kahit sino po. Ang ating po ginagawa ay laban at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pong logo, nakalagay po dito na ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses, hindi na didinig. Ngunit, pag ang bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin, ipapakinggan, uupuan, hihimayin, babalitaktakan natin yan, upang mapag-usapan, ang tinig ay magiging isang malaking boses. Kaya, sa tulong po ninyong lahat, alam ko ang mga bagay na mangyayari o mga magiging kaganapan sa ating pong bansa. Teo, inaaway ka. Is magiging malaki ang magiging bahagi ng dito sapagkat this fight is not a fight of anybody na parang individual. Kung ito po ay fight ng Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag ng katotohanan, wala pa rin galaw. Ano pa po ba ang dapat nating antayin? Kailangan natin Kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong parbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat ng kalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, nilarawan, date, may mga taong involved, umamin, pero ano nangyari? Bigla mo ibabato sa ibang lugar? Let's stick to the issue. Kahit isa lang unang issue, one at a time. Ngayon, itong issue na naging mainit po sa ating mga Pilipino na inaantay natin na magkaroon ng mas malinaw at maliwanag na kasagutan. Siguro this time, isang tabi natin, okay, kung magkakita po niya, sorry na-build up ko siya, punto per punto. Ang nangyayari, bawat punto, ililinis, iba namang punto. Anong punto ang pupuntahan natin ngayon? Anong nangyari? Baksak na ang ekonomiya, ang taas na ng dolyar, ano na? So, alam niyo, sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga sa media, mga vloggers, malaki po ang inyong role dito. Sapagkat tulad po ng nasabi natin, ang tinig ay napakaliit. Kahit sumigaw na sumigaw yan, hindi pa rin naririnig. Nandiyan na, malinaw, nakatiyakan na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na pong nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko pong sinasabi at uulit-ulitin ko, kahit po kami napapash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Binoto nyo nga? Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi nga nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung mali yun ay iba't ibang klaseng mali. Because pag paulit-ulit yung isang mali yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S. Pakilakas po. Say it loud.
Di po ba? Opo. At saka, sa inyo lahat po dito, alam naman po ninyo ang partidong PDP, napakasimple lang po. Wala po kami maraming resources. Tapat po kami, bakit ang daming nadadamay at we are talking about millions of peso, mga financer. Kung yun, para ilinis ulit ang usapin, o hindi pa pwede tayo magtulungan, magkapit-busy kahit walang pera, para kumilos at manigilan sa tama para sa ating bansa at sa ating mga kababayan magpahanggang ngayon nakalunod pa rin sa tubig. Tapos you will deny yung usaping flood control. My God, we are talking about billions of peso. Pagkatapos yung flood control, kaglang meron, nawala yung control. Siguro because of that, tayo din mga Pilipino, nawawala na rin po yung control natin dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi nilang dahilan. Maawa tayo sa ating mga susunod na generasyon. Kung ipamamana pa natin yung paikot-ikot na nakakahilong dahilan na hindi natin makuha yung tunay na dapat gawin para maiangat ulit yung mga nawawala dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ang usapin natin kanina is all about flood control, right? Kung saan may baha, roon, may kurap. Malinaw. Kaya nagtataka ako, bata pa ako, may mga lugar dyan, somewhere in Luzon, may baha. Pero, hangang-hanga tayo sa mga kinakawan at mga nakaupo doon, puring-puring natin. Yung pala. Kaya pala baha. At nalaman ko rin na kapag kunwari, may mga ganyang mga problema, iyan po ay naigigiga pala para badyalan at gawa ng lunas at solusyon. Pero wala akong nakitang solusyon. Saan ka nakakita isang bayan sa Bulacan? Never nilang na-experience na sumakay ng tricycle at jeep, kundi umuwi sila sa nilantangan at nabangga ang sasakyan. Bangga. Ayaw kong sabihin mo anong bayan. Alam niyo po yan. Pero lahat yung mga namuno doon, pinupuri natin ang paulit-ulit. Akala natin ayaw. So marami na nangamatay at nagbigti at nagpakamatay at mamamatay pa at magpapakamatay pa sa maling akala. So tayo po mga kinatawa ng media, shout it out, help us. Tama. We are not begging you to do it. You do it as Filipino. As a Pilipino. Okay po ba? Maraming salamat po. Kasi kayo ang isang tutulong.